Nakaranas ng pambubugbog sa asawa si Janice dahil sa matinding selos. Dahil sa takot sa mister, nagdesisyon siyang tumakas, ngunit naiwan ang kanyang mga anak. Hindi niya inaasahan na magdidilim ang isip nito at susunugin ang kanilang bahay. Dito, sinusuntok na ako, iba na naman, sinasapok na naman ako sa ulo. Ako, konsensya pa ako na umalis po ako, na hindi ko alam na gano'n na pala ang isip niya na manununog na siya, na hindi na tama yung gagawin niya. At kahit po ganito nangyayari sa buhay ko, mga anak ko ligtas. E paano po nakasama din sila sa sunog? Kasama sa nasunog ang maliit na tindahan ni Janice, maging ang module ng mga anak. Ang masakla pa, wala naman silang natanggap na tulong mula sa barangay o sa mga kamag-anak. Para may makain ang pamilya, tumatanggap si Janice ng labada o kaya ay nagpapabayad sa sinumang nakikisuyo na magpabili. Ang pag-asa ni Janice, maririnig ng Diyos ang kanyang pakiusap. Yung hipuin na tao, nabigyan man lang po ako ng kahit konting panimula. Kasi paano ko bubuhayin ang mga anak ko? Araw-araw, may mga hulog din ako pupunta. Naniningin, wala ako ibabayan. Paano gagawin ko? Lumalakad ako ngayon sa Pisasan. Wala akong pera. Nang makarating sa Members Church of God International ang hiling ni Janice, agad na kumilos ang grupo upang matulungan siya. Ang nasunog nilang gamit ay itinapon na. At ang kahoy na bahay ngayon ay sementado na. May linoleum ang sahig at may malambot pang higaan ang mga anak ni Janice. Mayroon ding libreng groceries mula sa MCGI Pre-Store. Tagal ko na akong pinangarap na magkaroon ng maayos na bahay, pero wala po akong kakayahang magpagawa. Na hindi naman po ako member. Pero eto po kayo. Nasa likod ko na handang tumulong sa akin kahit hindi po ako isang kapatid ninyo. Salamat sa Diyos na dumating sa buhay ko ang MCGI. Dahil sa natanggap na lingap, nabuhayan ng loob si Janice na itaguyod ang kanyang mga anak. Wala man sa kanilang tabi ang padre de pamilya. Tunay nga na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa lahat niyang mga nilikha. Patuloy lang na magtiwala na may mga tao siyang kinakasangkapan upang magdala ng kanyang kabutihan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.